So yun, good day mga boss. Pupunta nga pala kami Bicol. Bali apat nga lang pala kami sa flight. Bali ako, yung asawa ko si Maine, tapos yung dalawang bulinggit. Yung lalaki, ambiyan ng panganay ko, si Kuya Gabe. Tapos yung babaeng maliit, yan yung bunso ko, si Sensen. Yan, bali kasama rin pala namin yung tita nila. Kapatid ng asawa ko, si Ikay. So yun, before 9, nandito na kami sa airport. Medyo mahaba pa yung kasi nga ang flight naman namin is 11:30 pa. Kaya yun, nag-decide muna kaming mag-ikot-ikot. And then after nun kumain. Kasi medyo matagal pa naman. Nagkaroon lang kami ng delay sa departure. Late kasing dumating yung aeroplano. Alam ko kasi may bagyo sa part ng Bicol, kaya almost 30 minutes din kami nagantay dun. Kaya nung dumating na, tapos sinabi namin sa dalawa, tuwan-tuwa yung dalawa. Sila paniwalaan dyan na raw yung aeroplano. Tapos nung dumating na yung bus, pagsakay namin, biniro namin yung dalawa. Sabi namin cancel yung airplane at magpabasta tayo papuntang Bicol. Ngayon pag take off, naghahalo yung kaba, pati excitement kasi pare-pares kami first time sasakay. Mabilis din yung biyahe. Actually mga 30 minutes, wala pang 30 minutes. Andito na kami sa Bicol. After nyan, waiting lang kami sa conveyor para dun sa chinek-in namin mga luggage. Bali mga boss, nagsundo pala sa amin dito sa airport. Bali yung benang ko, lolo't lola ni May, tito-tita niya, pati ibang mga pinsan niya. Tapos sunod yan mga boss, hindi na namin na-videoan kasi nga nalobat yung camera. Bali next stop namin yan, bali pumunta kami ng farm plate. Malapit lang, mga ilang minuto lang galing dyan sa airport. Bali guys, pagpunta namin ng farm plate, yun, medyo namahambol na siya. Ang ginawa namin, sumilong muna kami, and then yung daladalang foods, kinain muna namin. Tapos pagkakit namin sa pinakamataas na area dito sa farm plate, nakita man namin yung mayon. Ang problema lang, paa lang. Dahil maulap nga, hindi siya talaga makita. Grabe mga boss, ang ganda dito. Yun nga lang kasi wrong timing. Maulap, then maambon, kaya hindi rin makita talaga yung pulkan. Sabi daw ng ibang taga Bicol, pag first time mo rin nakita yung mayon, and then hindi nagpakita sa'yo ng buo, ibig sabihin noon, masama raw ugali mo. So yung time pa na ito mga boss, sobrang lakas na ng ulan, hindi na siya ambon. So nag-decide kaming paunahin yung iba, lalo na yung mga bata dun sa van. Tapos matitira yung iba para dun sa viewing ng area dito. Ang kaso sobrang lakas ng ulan, hindi namin nalibot ng buo yung area ng farm plate. So ginawa namin, nag-back out na lang kami. Tapos may nadaanan kami dito, chapel. Sa likod pala niya meron pet cemetery. Anyway mga boss, kung nagbabala kayong pumunta rito once na nakabisit kayo dito sa Bicol, nasa 80 or 90 ata yung mismong fee, entrance fee. Bali per head pala siya. Hindi ko lang ma-recall kung may discount yung bata or walang bayad. Basta parang ganun. After nito mga boss, nag-ready na kami and then nagbiyahe na kami papunta sa Sorsogon. So yun, 5 PM na kami nakaalis dun sa farm plate. Actually, inabot na kami ng gabi sa daan. Nadaanan din namin yung staycation, pero ang ginawa kasi namin, dumuretso kami doon sa Irusin. Part din naman siya ng Sorsogon. So bali, ang nangyari kasi, yung staycation na tutuloyan namin, kinabukasan pa kasi yung book nun. So bali, yung ginawa ni Maine, nakiusap siya dun sa mismo may-ari ng staycation na baka pwedeng mag-advance kami since na wala naman naka-occupy dun sa mismong staycation. But pumayag naman. Grabe ang bait na may-ari. So yun mga boss, dito pala kami sa San Benon.
makikita nyo sa screen, grabe sobrang init niyan. Kaya yung mga nakatambay dyan, palang yung binababad. Kung nakikita sa screen no, grabe yung usok. At balita ko dyan mga boss, after namin pumunta dyan sa San Binon, i-renovate na raw pala yan. Yung magta-12 na pala kami ng hating gabi nakapunta doon sa tutuluyan namin. So yun mga boss, dito pala kami nag-staycation. Bali dito boss, kumpleto lahat. May aircon, may TV, may wifi, may oven. Actually meron pang rep yan, tapos may heater dun sa CR. Tapos sa tapat niya may veranda. Bali dyan mga boss, sa third floor pala yung mismong kwarto niyan. After pala niyan mga boss, sinamahan namin si mama, pumunta sa CTEX. Bali yung CTEX pala dito mga boss, parang bus terminal, FX. Bali kasi yung isang hipag ko uuwi ng Maynila, magpapareserve kami ng ticket. And before kami pumunta ng palengke, nadaanan kami dito parang Coliseum. Bali, nandito kami sa may palengke. Naghanap kami ng recados na pabaunin doon sa swimming. Ang galing dito mga boss, separate yung area dun sa karne, sa gulay, pati sa prutas, tas sa mga recados. Hindi siya yung typical na palengking parang sabog-sabog. Yan, bali pag uwi namin, pinaliguan na namin yung dalawa. And then after niya, nagbiyahe na kami papuntang Paguriran Island. So yun mga boss, kitang-kita dito yung Mayon. Buti mga boss yung pumunta kami dito sa Paguriran. Kahit may low pressure, hindi siya umuulan o bumabagyo yung time na to. Yun nga lang kasi, yung mga dahon na napadpad dun sa may sa tabi ng dagat sa Pangpang. Bali mga boss, 3 PM pala ng hapon yan. Hindi pa ganun kataas yung tubig. So tatry namin pumunta doon sa may lagoon. At dahil pala sobrang mabato dito, pinasuyo ko muna yung mga bulinggit na bumalik muna dun sa Pangpang. Dahil baka madisgrasya.
Yung mga boss, bali hinayaan namin yung mga bata magtampisaw sa sa dagat hanggang magsawa. Then after nyan, gabi na rin kami nakauwi. Yun mga boss, bali yan, day 3 na. Kinabukasan, nag-rent kami ni Maine ng motor. Ikutin kasi namin yung half loop ng Sorsogon. Maganda sana kung kasama yung mga bulinggit. Kaso nga lang, dalawa lang kasi pwede dun sa motor. Bali yung mga bulinggit, pinasuyo muna namin doon kay mama sa Binangko. Bali, first option namin dito talaga, Aerox o kaya NMAX yung irerentahan namin. Ang kaso lang wala nang available sa mga kasa tsaka sa mga nagpaparenta. Bali, click yung nakuha namin dito. I think nasa 700 to, whole day na siya. Walang agreement, kung ano yung bar na nakuha mo sa gasolina, ganun din yung bar na ibabalik mo sa kanila. Bali, ito mga boss, first destination namin dun sa dating bahay nila Maine. Ito mga boss, before kaming pumunta dun sa bahay mismo ni Maine dati, nadaanan namin yung school niya. Ito yan. Mali mga boss, ito pala yung dating itsura ng bahay nila Maine. And then, ito na siya ngayon. Ito mga boss, nakita ko yung reaction ni Maine. Magkahalo yung lungkot and then saya. Yung masaya kasi nakita niya ulit yung dati nilang bahay, and then malungkot kasi ganito na yung nangyari. Bali, ito pala mga boss, nagpapultang kami ni May ng motor. And then after niya, naghanap kami ng makakainan na Maine kasi tanghali na rin yung time na yan. Bali mga boss, mga 1:30 PM nandito na kami sa sa Barcelona. Ilang usad lang dun mula dun sa kinainan namin to. Nagutom na kasi talaga kami. Yung team pala dito para siyang kung sa Maynila parang Intramuros ang datingan. I think maganda siyang tambayan pagka umaga and then sa hapon. Hindi ganun kainit. Yan mga boss, bali sumaglit na kami dun sa Barcelona. Kasi nga marami pa kaming iikutan and then yung travel time. Yan, bali dito mga boss, bali na checkpoint tayo. Pero okay lang naman kasi kumpleto naman tayo ng documents.
pala mga boss, after 1 hour dun sa Barcelona, nakarating kami dito sa may paanan ng Bulusan. Bali magbabayad kami ng entrance. So yung bali mga boss, expected namin dito ni Maine. Ihahatid kami ng shuttle pataas dun sa mismong park. Yung pala hindi siya available that time kaya no choice kami. Motor yung ginamit namin dun papunta ron sa park. Yung mga boss, pagkakita namin ng Bulusan, balik kada may blind spot dito, bumubusina ako. Kasi nga baka mamaya may kasalubong kami, hindi namin makita agad. Hindi kasi advice sa amin. Grabe yung mga puno tsaka halaman dito mga boss. Literal na old school. So pagdating namin sa taas, sinalubong agad kami ni Ate Virgie. Bali sa Ate Virgie pala yung tour guide dito sa may Bulusan. Bali ito mga boss, na-explain niya kung ano pa yung ibang activities na pwede naming magawa dito sa Bulusan Lake. Mga boss, pwede kayo dito mag-kayak, fishing, tapos pwede nyo ikutin ng ilang kilometer pa ikot niyang Bulusan Lake. Maganda sanang ma-experience lahat kasi minsan lang kami pumunta rito sa Bulusan. Yun nga lang ang problema, pagabihin kami, mahirap pa kami makauwi. Dito boss, nag-i-explain si Ate Virgie ng ng mga iba-ibang klase ng puno tsaka halaman dyan. Bali isang mahaba pala yan guys. Unexpected, kaya pagod na pagod din kami ni So bali yun mga boss, hanggang hanging bridge lang kami ni Maine. Tapos bumalik na rin na agad kami. Dito nagtatawa na kami ni Maine kasi nga napasubo kami. Unexpected kasi yung haba ng nilakad. And then babalik pa. So paano ba yan mga boss? Hanggang dito na lang muna. See you sa susunod na episode. Maraming salamat!